Lord, ang among pagpaningkamot, Amahan, dili gusto, dili Amahan, sagad-sagaron sa ibabaw. Apan Amahan, aniya kami, Lord, nga dala-dala mong kasing-kasing. Aniyang matagusan nagaduol kanimo, Lord, lang tawag pag-ampo, Amahan. Ikaw ang nasayot sa iyong makanakan kung paun sa sila. Niyampog ni doon niya kanimo, Lord. Nagampog, nagahangyo kami niya kanimo, Amahan. Nga ikaw, Lord, mukunsat ni na. Para makita na mo, man, paunsa na mo daygon ang imong pulong. Paunsa na mo kini, Lord, gan, pahalagahan. Amahan, tuloy kami, paunsa mo daygon niya kanimo, Lord. Kaya nagsige kami, dangoy-ngoy numudahin kanimo, Amahan. Apan wala kami kabalo, usaon kapag dahil, Lord. Ano yan imong mga katawan, Lord, yan? Imong gitugot nyo, makadungog kami sa imong pulong, Lord. Ang imong pulong naging mo naman, Lord, yan. Sumala sa Matthew chapter 11, Lord, yan. Tulubagon na, Lord. Kung paun sa nimo gibuyag ang Kapernaum, Bethsaida, Lord, yan. Lord, mas labaw pa sa Sodoma ang amuang agiun na kapurusahan sa kadaghan nga higayon, Lord. Ining kongregasyon, Lord God, wala kani kasumbat kanimo kay nakadungog kani sa iyong pulong sa makadaghan. Sa makadaghan nga higayon, Lord, ipasabot mo ining kongregasyon na sa iyong pulong, Lord. Apan Amahan, lantawan, Lord. Itugot, Lord. Among mamuni-muni umayo ang among gibuhat. Hallelujah, hallelujah. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagbutang og babala sa mga taga-Kapernaum. Ikaw ang nagbabala sa mga tao sa Jerusalem. Kung unsa unta, Lord, kadagaya ang Tiro ug Sidon, Lord, kung sila nang ginulsol, Lord. Kung unsa unta, Lord, kadagaya ang Sodom and Gomorrah, Lord, kung adunay pang ginulsol, Lord, ya. Ang panamahan, ang pangutanan na sabtang kini sa iyong makanakan karon, Lord. Asa ang ilang panabot kung ang maong mga kinaiya mao gihapon. Kung ang maong mga pagkatubang pagkinabuhi, Lord, mao gihapon. Perting enjoy sa kalibutan. Lasing na lasing sa sariling pangarap. Lasing na lasing sa mga butang na nasa kinabuhi. Lasing na lasing sa trabaho. Lasing na lasing sa tanang panginabuhian. Walay time maminaw sa imong pulong, Lord. Kaya ang grasya kaluoy, ang imong panalangin nga gibutang sa mga kamot na himong hindrance, Lord, para kami maminaw sa iyong pulong. Amahan, usa ka mahinahon nga pag-ampo sa iyong batubanan. Nawa, Lord God, ang imong kabanal-banalang presensya, Lord God, ang imong pataliwala sa among, Lord, sa matagsa. Ikaw, Amahan, nagakontrol. Ikaw, Amahan, ang nagahatag sa iyong minsay, Lord. Dili ang imong alagad, Lord. Dili ang tao, Amahan. Kusa man niining taknao, Lord. Ikaw ang mamuhan. Among ginahagit ang iyong presensya, Lord God. Sumala, Lord God, sa imuhang paghagit sa bayang Israel, Lord God. Put me in remembrance. Inumdumi ako. Inumdumi! Ingon ka ni Isaiah. Dalaha sa korte ang tanan nimong katarungan ug patunayan nga wala ka nagkasala. Lord, sama ni ining takna, Lord. Aniyan nimong katawan na kigatubang mo. Ay nimong pulpito, Lord, puno sa hustisya, Lord. Nangatubang ang matag kaanakan ni Amahan, dala-dala ilang katarungan. Patunayan sa mga kaugalingon. Pawag sa sila ng magsiya. Tapos ka nang nagbuhos, Lord, sa iyong grasya. Lord, ipakita sa matag usa kung sa'yo ang kahimtang sa matag usa karon. Hallelujah. Kung di bagay makapasalamat ka ni mo, Lord, ang bunta ng Lord. Pakaulaw. Mauling ba, Lord God, ang bride of Christ.
Hallelujah, Lord. Ma-realize ka na naman. Anayan ba yun kami? O basig tao-tao lang kami ang han, niining Davidan. Sayang ang mga tinuig. Sayang ang pagpapala, Lord. Nahulog lang amahan, Lord, yan sa mga kasing-kasing na bagtok, Lord, yan. Puro reklamo. Dagahan ang kasakit. Walay pagpasalamat ka mo, ha? O sa Lord, nining takna, Lord. Kung aduda pa higayon, Lord. Kung ang imong grasyang kaluy, Lord, bumuhos pa sa mata ko sa kanamo, Lord. Kagayang higayon, Lord, nga mabriyag ng kasing-kasing na una. Panabot sa imong ulong, Lord. Nga kami amahan makarealize sa amay nga mo dapat pangamuyuan sa imong tuban. Ay basig naglantaw na lang kami sa sarili namong katarungan, Lord. Among gibati, Lord, nga piling namo di kami makasasala. Perpekto kami sa inistoryahan. Kung makaistorya kami, Lord God, murag walay kasalanan sa imong tuban. Hallelujah, Lord. Seryohin, iningtak na, Lord. Ang imong pulong, Lord, adunay ganti sa mga naminaw. Apan adunay silot sa tanan. Nag-reject ni Lord. Amahan, itugot niya, Lord, sa imong uyamot, Lord, walay alam. Ngalagad, Lord, hugaw nga kinabuhi, Lord. Itugot lamang, Lord, sa makausapang imong pulong, Lord, mugawas sa iyong baba. Na ikaw ang matuman, Lord. Na ikaw ang ginalantaw sa imong munting uyamot, alagad, Lord. Dili ang kaugalingon. Amahan, kung adunay nagmataas sa garbo nining tangnanon, ikaw magpataliwala na. Ikaw magpataliwala. Eh wala kami maguhat, Lord. Wala kami kasarat, Lord, para itaguyod ni bulot. Wala man. Kung imo kaming pagabiyaan, Lord, walay mo daog ka na mo, Lord. Kami tanan amahan mo, Lord, at talunan. Apan, Lord, diilimpak na, Lord. Nagatok-tok kami amahan sa iyong grasyang kaluoy, Lord. Sa makausap amahan, itugot, Lord. Mag-mature kami sa iyong pulong, Lord. Makamata kami. Hallelujah, hallelujah. Sa kasolay, Lord God, ngatak na, Lord, among ginahatag ka na. Nga ikaw, may upunsan, diilimpak na, Lord. Amahan, gina-invite na mo yung kabanal-banalang presensya, Lord. Na mo'y mahinlo ni ining David, Lord. Ingon man nitugot kaning pantayo, Lord God. Usa ka banal, Lord God, sagrado nga balay lampuanan sa matubangan, Lord. Gamita ka niya mahan, Lord God, nga tanang espiritu ni Satanas, Lord God, nga nagpuyanak sa matang usa ka na, Lord, mga tunaw in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, hallelujah, hallelujah. Hallelujah! Itugot, Lord God, nga makamata kami. Nilingpak na, Lord. Nangangkon kami kasakit. Nangangkon kami, mahal, o kawalan, Lord. Sige, salihan kami sa mga tubahan, Lord. Para ipasigal ko ang kasakit ng ibati. Hallelujah! Itugot ng mungtanan ng kanakan. Asa ka na kulang mo, Lord God. Para ang imong pulong may mutubag kanila. Mutubag ka na mo! Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Makita na mo na. Nawa! Makita na mo. Kung sa niya akong ibarugan ninipak na bago kami muasta. Magpasundag sa mga kagalingon. Eh wala nakita. Hallelujah. Ang stubborn spirit, nagpuyanag ka na. Rebellious spirit, nagpuyanag sa kasing-kasing sa unang Diyos. Ang pagkagahay sa ulo, kahilong, lutaw, ang pauna.
Na ako no sa simbahan. Pangutana. Asa ka? Asa ka? Asa kami? Naminaw ba kami kanina? Na-realize ba na mong pulong wala? Hallelujah, para kami man sagrado ang takna. Apan ang pangutana, ilang tao baka na namong kinig sagrado ni takna. O nanimba lang kami kay para sa pasundayan. Ang kamugot sa among naong, dala-dala ang mga nakadaiya-iyang mga kunong kabugaton. Mauday ni Lord ang among Diyos. Diyos sa kabugaton. Diyos sa kawalaton. Diyos sa depresyon. Mauday ni among Diyos. Diyos sa kasakit. Hallelujah. Ang Diyos nga nagbarog ni inigbang tayo, ikaw ang Diyos na si Jehovah. Diya, Lord God, sa pangalan sa among Ginoong Jesucristo, siyang nagdumala ni Lord. O walay tanang buhat ni Satanas, Lord, nga na-involve ni ining dapita o ni ining bantay. Kaya ang tanan diri, Lord, kadaugan, kalipay, paghimayan, pagkait ka ni mo, Lord. Dili pagpakita sa mga dagway ang mga katalunan. Mga dagway, magikan ni dahil ni Satanas. Hallelujah. Kung lang tawag mo kami ang tanan, mga fornicators, nag-enjoy, nalasing kami sa among kinabuhi sa kalibutan. Hallelujah! Kung dili pa lang ka maluluyon, Lord, lugay namin yung isilutan. Apan, Lord! Babala ka na mo. May dagang nakatago sa kasing-kasing. Nung wala, natago sa matubangan mo. Dayang, apan, mabot ang panahon sa pag-uusga. Mungpulong na rin, Lord. Pinagi kay Lucas. Pinagi sa baba sa among Ginoong Jesucristo. Baka hindi nyo mabantayan ang hindi ninyo inaasahan. Tugot, Lord, nga makamata kami. Nga kunong kadagaya mo ako, panlilim lang sa pagbalik sa Ginoong Jesucristo. Amahan, tuloy kami maghapol, niliptak na sa mga tubangan. Tuloy kami magpailan. Propetahin ng pulpito mo. Ay dili ni para sa mga tao, Lord God, na naglantaw, Lord, o recognition. Ang buluhaton Lord, walay recognition mo. Dili, ang among Ginoong Jesucristo lang ang gina-recognize. Para kami amahan, makaabot diya ka ni mo, Lord. Walay na nag-iya ni ining dapita, Lord. Wala ni isa. Kaya ikaw ang nag-iya ni ining balay alam ko alam mo. Itugot na masaktan sa mata mo sa kanamo, Lord. Na magkaroon ni kaulaw sa among mga kaugalingon sa matubangan. Hallelujah. Kuya ka kining Espiritu Haron kay in Jesus mighty name. Mga tunaw kini. Amahan. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah. Kadako pa ng pagkukulang. Ito, good Lord, pahinumduman siya makanakan ang mga pulong ng gawas saan kanimo, Lord. Nanaad sila kanimo. Nanaad. Panasa nila gidala ang ilang saat kanimo, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amahan, aniyang kongregasyon, Lord, silyohin itak na, Lord. Kaya ako ni ginasangan kanimo, amahan. Ikaw, Lord God, ang magtimbang, Lord God. May basig dako kayong kulang, amahan. Sumala, Lord, sa pulong nag-iyon sa Biblia. Inimbang ka, ngunit kulang. Kulang. Nawa, ma-realize lang mo. Amahan, ang tanang doon, himaya lang lamang kayo. Tugot ang iyong pulong. May patuma ka na mo niintak na. Kinitanan na mahal na mong diyan po kihang ipasalamatan. Pinagod niya sa matamis at makapangyarihang pangalan sa mga Ginoong Jesucristo.
Amen. Glory to God. Hallelujah. Nalimot ko. Sorry, Sister Shine. Namuyo ko sa Ginoo. Sa iyo yung mensahe. Kaya ang Ginoo wala din nalipay. Hallelujah. Punta lang. Okay. Ato ang tugot ng Ginoo mo ay upulong ka nato nilintak na. Amen. Ato ay tugot ng Ginoo ato ang katubang dili ang tao. Ang tawa ninyong pulong sa Ginoo ayaw ang nagbalog sa mga tubanan. Ang atong title ang mga batong pang-alaala. Tupat yun ang suga para mas klaro din. Lord, sa imong mensahe. Ibasa na ko ang Hagay. Ibasa na ko ang Esra, Serubabel. Ngayon ko, tingin ninyo basa. Lalam na ang chapter sa ng book sa Hagay. Kaya na ito ng next one. Ilalang ka chapter ang Hagay, 4 lang yata. Kung gusto niyo may balang sa inenta mo kay Artaxerxes o kay tuwalang. Oh. Gusto niyo may balang ang uban background kay Artaxerxes. Di ba? Sa atin nyo. 2 chapter lang, no? Sorry. 2 chapter na diyan. Para po makailang po kitsa sa Zerubbabel. Makailang po kay Joshua. Dilit kini nga Joshua. Joshua ang pari. Yes. Ha? Then mga muyo pa sa mabasa na ito. Ilapat imuang kaugalingon, imuang salamin ang pulong sa Ginoo. Para masupot nimo kung kaugalingon, asa day ka. Hallelujah. Ato ang abriyan ng atong mga Bible sa Joshua chapter 4 verse 1 to 24. Hinaot ni tugot sa Ginoo mahuman nato. Napatay taas nga oras mayson. Sister Shine, ikaw na lang ang pagpapanon. Nailabo ba sa imong kinabuhi na naghigda ka ng tanaw ka grace? Ba? Nakabantay ka sa oras nila? Wala. Ikaw, tanaw man ka. Maupon. Diba? Kita. Pero brother Christian, nga naman kung maminaw tagpulong sa Ginoo sa kaulos na doon. Ayaw mo man. Ayaw mo mag-reels. Ayaw mo katulugon. Utog kita mo ano. Alam ni kita pumunta. O hulog ng cellphone. Kita na katutagaling. Amen. Basahan daw sa Bible bro. Diya, kung naabay nakasulat diya nga dapat sa kauras lang ng mensahe. Wala. Pila ka sila ka, Juan? Ako tong midnight. Pila ka oras ka nag-mensahe sa puso pa bro? Butad lawo, nahulog itong Oo. one. Nahulog na lang yung taon tong isa. Namatay. Pero wala naman tayo. Ay, li.
Isabel to. Isabel ba naman? Naghingalo May siya. ikat kadlaw na ito, nagabiin na. Kadlaw na. Or kadlaw, diba? Nahulog. Agak na, sige paminaw. Nakatulog mo siya. Pero kita, wow. Then ko nagsukot ko ang praise and worship. Kung wala pa rin nagsukot ang praise and worship, lingkod din ka sa kadapit kung mag-ampo ka. Minsan man ka narinig sa simbahan. Congressman ka, panauhin. Mga panauhing pandangal! Pagkamagang naon. Buyag sa Ginoo ng mga ningarang parisiyo ba? Baligyan ninyong matiyo. May gusto sa mga presidente, parisiyo. Lingkod sila dito, mga taong kunong honorable. Gusto. Mauna yung gusto natin sa tubangan sa Diyos. Ningan at kakagahin ulo. Panahon sa pagbuyag. Kung balik ang Ginoo, wala na yung buyag-buyag. Nili ni simbahan nga puro higod-higod sa likod. Kung mabuyag ka, malipay ka. Kung kamo nabuyag, ako yung pinakaw na nabuyag. Dili lang buyag, buyag-buyag po. Nagagay kong bukol. Okay, atong basahon. Nya karon kung mao ni atong mabasa, unsay naa ni Ama? Sige daw. Di ba gibasa lang nato letra por letra? Ingana ta mo basa sa pulong sa Ginoo. Ngay pagtampo, Lord, sa daig yung mensahe ini. Gusto na ko maghigay, gusto na ko mag-Esra, gusto na ko mag-Nehemaya, wala ko yung nakita ng mensahe. Masahon daw, nang makatawid na ang lahat ng mamamayan ng Israel sa ilog ng Jordan, sinabi na Panginoon kay Joshua, umili ka ng 12 lalaki isa sa bawat lahi at utusan ang bawat isa sa kanila na kumuha ng isang bato sa gitna ng ilog. Isang bato, kung sa kadako. Itama itong bato magikuha ni David dito sa katong kuwan, David's Slingshot. House of David o David's house. House of David. Unsay kailangan kalayan sa David's house o sa House of David? Kunyanan nyo ng tubaga, tutukan sa nato ni. Di ba gamay naman to? Sa sapa siya nanguha. Malas pintik. Bala siya ang slingshot. Apan diri mga igsoon, dili ni ingon bato nga gagmay, pwede butang siya ang bulsa. Dili. Ang matag usa sa bawat lahi o tribo sa bayang Israel, kinahanglan adunay mubarog ka kaniya. Ang giingon sa Ginoo kay Joshua, umili. Walay giingon, abi sa kinsa na sila diya, basta kay na isa. Dili. Lahi ang pagkaingon. Umili ng isa sa bawat lahi. Nga kamayan. Kung imong lang tao ni mong tanan, sa ilang ka, ilarami tayo pagkato dito, buhag bato. Diba? Napagkila pa ba yun na yung qualification ng pagkuha ng bato? Kung sinag ka ni bato ito na itong balas, wala na yung qualification. Dahil, kung na itong balas, di mo tambre, ito naghatang bato-bato. Dahil, lukatan ng mga bato na sa likod.
Ang Ginoo nagpadayon. Dili basta-basta. Nga gisuko lang. Kuha atong bato. Bisag kinsa. Kundi pumilit ka. Kinsa isang pagpili? Si Joshua. Si Joshua nga gibusan sa gaytan sa Ginoo. Sa Espiritu sa Diyos. Dili si Joshua nagalantaw sama sa panglantaw sa ordinaryong tao. Siya gitagaan sa Ginoo o pananaw kinsa sa mga katawan sa matag tribo ang kamayan nga suguon maoy mukuhag bato. Kita kangayan ka. Masim. Ginoo lang. O ikaw ang ibalo. Asa sila mukuhag bato? At utusan ang bawat isa sa kanila na kumuha ng isang bato sa gitna ng ilog, sa gitna ng ilog. Remember mga ikson, ang tanan nakatabok na according sa verse 1. Nakatabok na, apan nipilit pa. Ug 12 ka buok katawhan nagkangayan. Doon sa kinatatayuan ng mga pari. Mga ikson, wala pa ihawa ang mga pari sa pagtindog dito sa nauga nga sapa. Sapa ba ang matawag na tuwanan? O suba? Suba ano? Kaya kung sapa? Oh, gamay ra. Dito to nasa tamang laban. Ako i-share sa inyo ang dream. Yan yung mismong simbahan. Igawas ko kay naihaling diri dito diya o diri sa bandang diri may buntahan. Pero sa diyang paglantaw na ko sa atong kanal, dili siya kanal. Ito siya kasapa-sapa. Nga doon ay nagkadaloy nga grabe katinaw na tubig. Ituyok dito sa manggahan niya tila ni Pana dito. Usa siya ka nindot kayo ng pagkabuhat sa sapa. Kaya ko, wow, niya o gininpormahan sa sapa. Kinigid mismo ka na, mismo likod. O Lord, sa'yo may tabo sa pag-abot sa Panginoon. Ang tubig na kasimbolo sa ulong sa Ginoo bala ang Espiritu. Maoy mituyok ni David. Ang maong David kini mga igsoon gibuhusan o gipuno sa Ginoo sa iyahang presensya. Lantaw na itong igsoon. Kinatatayuan ng mga pari pagkatapos dadalhin nila ito sa lugar na tutuluyan nyo. So sa ito pa na ay dapat pagdalhan. Saman, ngayong gabi, ako na ito nikitsay na kainumdum ni aning lugaran, ni kakitsa ning lugaran. Ngayong gabi, adunay mahitabo mga igsoon nga espiritual nga pangahitabo nga makita lamang kining pangahitabuwa sa mga matanga o sa lamang kaordinaryong pangahitabo. Pero mga igsoon, in spiritual, million of angels mga igsoon ang nagpakaliwala nini. Hallelujah. And do you think right now walay angels? Amen. Dumdumi, kung asa ang pulong sa Diyos, ana ang mga anghel nag-alirong. Okay. Manginig ka, kapatid! Kay nanginginig si Satanas, sumala sa pulong sa Ginoo. Si Satanas mismo nagdeklara, nanginginig siya. Ikaw, nanginginig ka na. Padayon lang ka, Sister Sean.
Kaya tinawag ni Joshua ang 12 lalaki na pinili niya mula sa bawat lahi ng Israel at sinabi, pumunta kayo sa gitna ng ilog sa harap ng kahon ng kasunduan ng Panginoon inyong Diyos. Ang bawat isa sa inyo'y kumuha ng isang nakuday na matubran. Ha? Mga eksod, sa diha ka kaning simbahan na ni bago ni flooring, itambakan ng dagang bato para mas mulikod itambar. Kani. Pero itong mga batuang nagtambak diri, dili to sama sa bato sa sapa. Kaya mo kag brown na yung mga pagkalapok-lapok. Pero ang bato sa sapa, gimuldi na sa haba ng panahon binali sa tubig. Amen. Ikumpara ang bato sa sapa o bato sa dagat. Ang bato sa dagat hait, hapdos. Pero ang bato sa dagat, formado siya. Sapa. Kaysa sa suba, sa sapa. Formado na siya may sol. Lahian niya ang texture niya. Hamis. Magunitan mo. Ang bawat isa sa inyo kumuha ng isang malaking bato para sa bawat lahi ng Israel at pasanin. Walay giingon nga, guyo na lang to, brother. Bukat. Walay giingon nga, isa kay sa inyong kabayo. Diba? Walay giingon na. Walay giingon nga, ipapasad sa inyong kamahan. Hindi individual magpasad. Sila mga ipili. Makaingon ka sa mataglahi nila, adunay representative. Di ba? Adunay ka representar Nixon para sa ilang lahi nila. Ato daw, parayong Sister Shai. Unsa day ang layunin ni ining mga bato? Gawin nyo agad itong monumento bilang alaala sa ginawa ng Panginoon sa darating. Magbuhat na sila o monumento para sa darating. Kasi sa realidad na kinabuhi, dili kanila pwede buhatan o monumento sa sites kung dili ka mamatay bilang bayani. Ay, alam na kabuhatan o monumento ko. Na kayo nabuhat ng kabayanihan. Patay na ka. Pero mga igsoon, nauna pagbuhat ang monumento para sa darating na panahon. Kapag nagtanong ang mga anak nyo kung ano ang ibig sabihin ng mga batong ito, sabihin nyo sa kanila na huminto ang pagdaloy ng ilog ng Jordan na itinawid dito ang kahon na kasunduan ng Panginoon. Ang mga batong ito ay isang alaala para sa mga Mamayang Israel. mamamayan ng Israel para lang sa panahon ni Joshua magpakailanman. Hangtod karon dapat naapanan sa ilahan mga isipay nila. Sa ilang alaala, sa ilang panunduman, mga igsoon. Kung mayon ta mga igsoon, o giingon rin para maalaala ang maubat nga gipabaro. Pero wala kayo nahitabo. Gipabaro pa. So, ang bato ng mga dagko, doon si kabok, kung patong-patong para may monumento, kung ikaw makakita nito, sa ilalim eh.
Dito lang ba sila nagbuhat kung pato kay pato? Yan na. Ato sa ning imagino na ibato diri do si kabato mga dagkong bato di nakabalo kung sa kadagwa. Kay basta dagko. Wata kaingon nga katong ipang di ta kaingon kung katong ipangpili basin mga kusgan pudto. Karon mga igsoon ang bato nagapahinumdom para mahimo nilang alala sila, para imo nilang testimony para sa ilang anak. Mayroon lang ba sila, anak, dito sa pagkamugtamo sa may Jordan River, naibag to rito, maura to yung muna hinumduman mo. Do you think ni anak magsabot sa mayang Israel? Dili! Para maalala nila, paun sa nagbuhat o himala ang Ginoo. Nga ang suba na River Jordan, naundang ang pag-ako sa tubig, nibalit sa laing dapit, ug nauga ang mismong suba, mga igsoon. Maugyapon ang nahitabo sa Ehipto sa ilang pagawas. Natunga ang Red Sea, mga igsoon, ug ang dagat nauga, ug sila, mga igsoon, nakatabo. Apan wala sila subuha sa pagbuhat mga bato sa dagat. Ang kalainan niini sa Jordan River o sa Red Sea, ang Red Sea walay bato nga gibuhat. O ang Red Sea natunga, apan ang River Jordan na undang ang pag-agos sa tubig o nibalin sa laing dapit. O nauga o nagkuha silang bato. O ang isa pa nga kalainan, mga igsoon, sa diha nga sila nitabok sa mga tubig na ang kahon ng kasunduan. Na ang representation sa presensya sa Diyos, mga igsoon. Na-establish na, mga igsoon, ang mga Levites nga bilang mga pare nga mga gitagaan sa Ginoong opisina nga mao'y bukas ang obligasyon para sa kabanalan sa Diyos. Ang ikaliwang henerasyon nga nitabok, mga igsoon, nitabok sila nga dili ilang pastayngon adunay pagsabot manamok rata kay mo na ang atong lubang pangako. Dili, mga igsoon. Kinahanglan dala-dala nila ang pananampalataya, dala-dala nila, mga igsoon, ang ilahang mga pang-testimony kung sa sila sa Ginoo. Nalot dito sa lubang pangako. For about 500 years, mga igsoon, mauna ni, mga igsoon, ang pinaka-dulo nga matamakan na nila ang lupang pangako. Ang River Jordan. Yun ay nagpanalipod kanila. Nagproteksyon sila. Kung maupod ni ang maoy mo pasulod sila. Pahinumduman. Kining alaala, mga igsoon, ang bato, nagatag sa ilang takong mensahe, paun sa sila naging victorious, paun sa naghimala ang Diyos, paun sa ang Ginoo, naging istorya kanila. Hinumdumi ang tibuok, Book of Deuteronomy, pila ka chapter ng mga igsoon, naara sila dito, nagpundo. Tugkay ka na panahon. Sila nga nagpundo dito. Dili ingon nga, maingon ni mo nga dahil lang, dili. Ang preparasyon para sila mahimong mananampalataya, mga igsoon, nga pa-educate sila sa pulong sa Ginoo, dili ilang overnight. Kinahanglan, masabtan, ug ang panahon, mga igsoon, ang bilantaw, ug labaw sa tanan, ang Ginoo maghatag sa ila o go signal, pwede na sila makatabo kung ang ilang kasing-kasing enough na. Matured na sa pagsabot sa pulong sa Diyos. Kita, matured na ka para mabalik nato Ginoong Jesucristo. Wow, look at yourself. Makayuntang ang bato. Mao ilang lang taon para mabalik ang ilang kanang kalikod sa pananampalataya. No? Ang bato mahimong literal nga makita, hindi po mahimong alaala.
Okay? Ang bato mga igsoon, nagapahilundog po sila sa panahon sa ilang mga kalisod. Sa mga dili karaniwan nga lisod sa kwarta pag dili. Kundi sa tanang instances. Kuping sa ito mga igsoon, ilang taon na taon ba ito? Kayo mo magbutag bato sa inyong mga kwarto ha? Delikado na sa mag-asawa. Dili niya na mga igsoon. Nasaytang kinsa ang bato. Si Iso Cristo. In times sa troubles, in times sa kasakit, in times sa injustice, in times na kita masakitan, in times na kita madurog-durog, durog. Tanawa nga itong Ginoong Iso Cristo. Kaya si Satanas, paminaw ni mo si Satanas, mugamit pag-live tao para durugin ka. Satanas mo gamit na siya dito sa pinakaduol nimo para durugin ka. Okay, pamilya ko naman ako. Anak pa naman ako. But looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Diha ta maglantaw mga igsoon. Sa atong Ginoong Iso Kristo, ato daw lantaw. Naingon diri nga ang 12 ka bato di patukod, no? Ni Joshua mga igsoon para mahimong alaala. O kini gitukod sa Ginoo. Apan lantaw sa ato mga igsoon ang kinsa ning bato kinalabi ang bersikulo sa sarili. Dili kay pwede nga kita rin ang hinumdom. No, basahon na to. Di magani mabasahan itong mga gipan-post nito nga. Di mabasahan sa mga young people ay. Sister Rizal, kano sa ito nung i-post gani ang katuin mo ang topic? Ha? Monday, sure din ka? Ay. Unya, kano sa mga yung Bible study? O Friday, kano nga manabasahan? Asa kang tubasahon sa? Dito sa library sa Juan, sa City Hall? Asa kang tubasahon? Asa kang tubasahon? Dito sa Juan? Sa downtown, pangitaon ta? Sa National Bookstore? Asa basahon? Kumanto mga young people? Bible. Sa Bible? Kung may Bible. Apan ang maong i-post asa mabasa? Sa Luke. Luke 20. Dili sa messenger! Di ba? Na-post sa messenger! Sa isang kasimana, wala din mo ka-update messenger? Wow! Maliyog lang, sakpa, imong kaugalingon. Nga natakawalay respeto sa kataman sa Diyos. Mumutahan, tsaka ito na nabu. Ito, ayahan na magkarakara. Wow. Pero, grabe no, tangaan na siguro no, mailad pa ka makaingon pa yun. Kisa pa kayo mailad sa tuwa, alam mo, sa tuwa na walay messenger. Kisa pa kayo mailad sa tuwa na rin niya. Huwag yung ka nakabring messenger tibuk si Mana. Imposible! Kinsay gitangaan ni mo, ang Ginoo ikaw galingon. Wow. Ningana ta. Dili kawalay respeto. Tubangan sa Diyos. Abrihan na nato Sister Shine para na lang mabasa niyo. Ang 1 Peter chapter 2. Dito ta sa 6. 1 Peter chapter 2, 6. Basahin na ito mga igsoon. Sapagkat sinabi ng Diyos sa kasulatan, may pinilit
Joshua. Ang Diyos mismo nga, si Father, no ba? Dili si Iso Kristo ang nagpili. Wala niyon si Iso Kristo sa ano nga ako ay representan na kung kumalingon, ako ang pana, ako ang batong panulok. Dili ko. Kundili na ay nagpili. Sapagkat sinabi ng Diyos sa kasulatan, may pinili ako makahari sa Sayon. Asa maning Sayon? Sa Jerusalem. Diba? Tulad niya ay bahalaga bato. Na ginawa ko pundasyon. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Kung ikaw, Sandra, feeling mo, realidad, mapaulawan ka, Ikaw na kundi sa believer. Nag-share kag pulong sa Ginoo, nagkatik mo ako sa mo, murag sa mata nilang tanan, nagpakaulaw ka. Pero pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo, hindi ka mapapahiya. Dahil kay ngano makita nila maigsoon nga ikaw nga anak sa Dios. Kauban sa atong Ginoong Jesucristo. Tanan nga mabilin diri sa kalibutan, manatili ang ilahang memory, dili na mawala. O ang mga panahon nga sila nakadungog sa pulong sa Dios, kung paunsa nila himag ang tao nga maoy nagpadala sa ilang mensahe, pulong sa Dios. Mainumduman na nilang klaro, detalyado mga igsoon. Paunsa niabot ang pulong sa Ginoo sa ilang kinabuhi, o sa kadakong pagmahay nga wala ka. Isunod sa pulong sa Dios. Dakong mapagmahal. Wow. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Balik ka na. May kapoy na kayo di kalibutan. Tuloy daw. Minsay na kasulpan Pedro. Kaya kayong sumasampalataya ay kung si Joshua iparangalan, ang mga mananampalataya pararangalan din. Kung saman, makita sa tibo kalibutan nga kita kauban sa atong Ginoong Jesucristo maghari. Ay mo man atong si Sandro, ato ang ikakwan sa unaw. Anak pa din na sa Diyos! Dili na siya na kung karangalan si Sandro. Wow, karangal sa Ginoo kanina. Na ikaw di ba? Kaya kayong sumasampalataya ay pararangalan ng Diyos, ngunit sa tao hindi. Sumasampalataya ay naganap ang sinabi sa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong pundasyon. Mga igsoon, sa itong isyene mo, Sister Bel, ikaw ba to? Nga doon may babae nga nagsuot siya sa passion. Nakalimot na yun ka. Nakaunsa siya, nakatupis. Iya gigamit ang pulong sa Ginoo. Ingon siya, si David mong ganit. Nagkahubo-hubo mong ganit. So para sa iya gigamit niya ang Bible para katarungan, para kuno nga siya nga mao nagtupis, okay lang. Kay si David okay lang po. Wow, dili ingon na mo iso. Gigamit nila ang pulong sa Ginoo. Nagingon ang pulong sa Ginoo daw shall not use in vain. Diba? Ayaw gamit ang pulong sa Ginoo
No, sa walay katotohanan, walay katuturan. Ug daghan kayo ang nagamak karon mga igsoon sa pulong sa Ginoo. Asa dapita ang pinakadagan nagamak sa pulong sa Ginoo? Nasa inyong eskwelahan, brother. Mismong mga bayot nga mga i-maestro sa maong eskwelahan nagatudlo nga ang Bible dili tinuod. Ang Bible binuhat lang sa tao. Ang ilang katuruan, kung kinsa tong mga nagasimba, mao daw to ang grabe ka makasasala. Pinapagawas nila nga sa ilang estudyante nila, dili na angay magsimba. Dili na angay nga tuwang i-workout ang pulong sa Ginoo. Kay mga matay na magyapon tang tanan. Wow, kamo na lang. Kaba ang eskwelahan na. Wow, grabe. Unsa man, ang batong ito ay naging katinisuran sa mga tao. Kitsa ng mga tao at nakakapagpadapa sa kanila. Natitisod sila dahil ayaw nilang sundin ang ng Diyos. Diba? Sila gusto. Ganon ang nakatalaga para sa kanila. Mga igsoon, ang pulong sa Ginoo nagaingon nga katong bato nga ilang gidala gikan mismo dito sa suba sa mismong tiilan sa mga pare ng igsoon. Walay giingon si Joshua nga dito mo magpangwa sa unahan ka lahi sa pare kundi mismo dito sa kinatatayuan ng mga pare. O galon nila to ilahatong itong ipipatong-patong mga igsoon para mahimo itong monumento mga igsoon. Ang katong 12 kabato nagarepresentar sa 12 tribe of Israel mga igsoon. Unya kung katong mga bato ato nagrepresentar mga igsoon sa 12 tribe of Israel, nagarepresentar sa katong mga bato na nababad sa palagan ng panahon dito sa tubig, nagarepresentar sa ilang bautismo. Isang patunay na gibautismuhan sa Ginoo ang bayang Israel. Tanan sila nilabang, dili kinahanglan mo langoy. Kaya katong mga bato nga gikuha dito nababad sa makadaghan nga tuig sa tubig. Kung imo ang sakton spiritually, ang tubig mo ang pulong sa Ginoo. Ang tao ginabautismuhan sa tubig mga igsoon para adunay kaluwasan mga igsoon. The same mga igsoon ang bato gikinahanglan mo representar sa ilang mga tribo sa 12 tribe of Israel para adunay remembrance sa ilang bautismo nila. Nagatuo ba kita mga igsoon? Nga ang 12 tribe of Israel ang katong mga bato nagarepresentar nga sila usab bato. Yes. Ikaw nagatuo ka? Nga ikaw sa kabato, sa nga bato, buhay ka ka. Tundog yan po nato yan. Dito tasar. Ayaw ka mo dyan. First Peter yan po 2:5. Kita ang tawag tag mga buhing bato. Ikaw, brother, mahimo ko lang kang buhing bato kung aduna kay pulong sa Diyos. Amen. Kung wala kay pulong sa Ginoo, ayaw pag-isip nga buhing ka nga bato. Pero, kayo nakatulad din ng batong buhay. Kita! Mura lang ipatay mga langit sa Ginoo. Buhay mo ka! Para sa asa nga itong amen. Kayo nakatulad din ng buhay, at batong buhay ay itinayo ng Diyos bilang isang gusaling spiritual. Mga igsoon, kita mga igsoon, batong
gibuhat bilang gusali mga igsoon. Kita ang templo sa Dios. For we are the temple of the Holy Spirit, mga igsoon. Walay laing magaangkon kanimo ang Dios lamang. Kay siya ang ganahan kanato mga igsoon. Busa di kinahanglan kita mga igsoon magkaiusap kita. Itakok na to, mga igsoon, ang atong kaugalingon bilang membro sa Body of Christ, mga igsoon. Usa ka ba to nga monumento nga dapat magkaiusap kita, mga igsoon, para makita nga si Jesucristo ang atuang pundasyon sa atong pagtuo. Sabta na. Dili pwede mga igsoon, nga di ta magkaiusap. Hindi pwede mag-inangkunay tagay. Kay kaming gusaling mga igsoon. Dili ni ang ipangita sa Diyos. Espiritual na gusali. Amen. Kung kaming gusaling mga igsoon, kinibildingan ni natukod ni, pinaagi sa inspirasyon sa Diyos. Itagaan niyang iyang alagad, ano sa katao mga igsoon, nga madasig, nga siya magbuhat, mutuman sa kukubuton sa Ginoo. Ang Ginoo, kag siya lamang, ang nasayon ng igsoon. Nagkidasig siya. Walay pwede mo angkong ni ining maong gusali. Diyos lamang, kaya ang Diyos ang nagdasig. Kay bisan pa ang tao nagdasig. Ang karamihan panalangin gikan sa Diyos. Dagay pangamuyuan ug respetuan ug butang nagkadlok. Aron walay kapulian may tabo sa mong gigamit sa Diyos. Ayaw ninyo isipi. Ayaw nyo na una. Nga kamo, adun na kamo'y takong butang na butang ni ining buildingan ni. Mahadlok mo sa Diyos. Hangyaw lang ko, hadlokin niya ang Diyos. Dili ka mo! Ang Diyos! Mga igsoon. Basig nagtuot ha? Among pamilya na donate sa Italia. Dapat namin recognition. Wow! Nasumpa ba rin mong kaugalingon o ginandam mo sa impyerno yung kaugalingon? Nasumpa-sumpa kas tubangan sa Diyos. At bilang mga unsay tawag sa tuwa? Basahan daw. At bilang mga banal na paring pinipot. Inilig man ka. Baka mayuwi daw na ito makaugaling mong karungkulan na lang. Kamayan mataba bilang paring pinili. Wow! Pinili ng Diyos, Ginoo. Diyod ka pinili ka sa Ginoo. Muraglahing lagi. Gaway sa ato ang kasing-kasing. Kadulong sa atong mga lihok. Kahit lagi. At bilang mga banal na parang pinili ng Diyos, nag-aalalay kayo sa Kanya ng mga, nag-aalay kayo sa Kanya ng mga spiritual na handog na kalugod-lugod sa Kanya dahil ginawa niyo ito sa pamamagitan ni Jesucristo. Nahimong katanggap-tanggap ang atong mga pag-awit, paghalat. Nagingon ng Romans 12:1, present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Pero bago nimo dalon ang imong halad nimo, sumala sa akong i-post na ako kung kinsay nakabasa. Kung adon na kay nasakit nga tao, at tuwa ko sa siya brother Nas, kung pakikayos kaniya, bago nimo dalon imong kaugalingon diri sa tubangan sa Dios. Iisip ko sa kahalad para kakatanggap-tanggap. Ayaw ipasakay ang Ginoo sa sarili ng kaalaman. Dili nga ng Diyos.
Ngayong wisdom sa Ginoo. Bago kang istorya. Kaya nga nung Exod, basin, masilutan na sa Ginoo. A friendly reminder. Kung kaya na tumulong, lubhi, para sa kapasayuan. Kita mga Exod, ang mahubuhing bato, usang kagusali, templo sa Dios, nga mosulod siya kanato. Pero mga Exod, dili mo sulod ang Ginoo kung dili mo i-welcome. Ibutang sa imong kasing-kasing ang bulong sa Dios para sa manahan. According sa John, ingon sa Jesucristo, o silang duwa sama manahan kanimo. Makikuban kayo. Yung anak sa ilang. Padayon na ta, sister. At alam, bilang pasahon ni Pan, pila ka pa. Okay. Ang verse 9 na kita gitubot sa ginawa niya. Sinunod ng 12 Israelita ang iniutos sa kanila ni Joshua. Ayon sa sinabi ng Panginoon. Kumuha sila ng 12 bato sa gitna ng ilog. Isang bato para sa bawat lahi ng Israel. Dinala nila ang mga bato sa kampo nila at inilagay doon. Isa pa, 9. Nilagay din, tanong. According sa mga masasabi, naglagay din si Joshua ng 12 bato, si Joshua mismo, sa gitna ng ilog sa lugar na kinatatayuan mismo ng mga panimbuhan ang kahon ng kasunduan. Hanggang ngayon, zaman, nandoon, hanggang ngayon nandoon pa ang mga patong iyon. Sa mga kamay na mga pipila ka mga historist na legit. No, hangtod karon na ako daw dito bato brother yan. Kay ang River Jordan, 9 times yung baba yung may tubig daw. Kung makita daw itong bato-bato. Nagi ko ni Joshua. Malekson, ining mga bato kung imong lang tao ni mo. Para ordinaryo lang sila hindi ko buwan. Imong tutan. Apan mangikson, usang katimay lang maalala mangikson ng bato kung asa ana ang suba kini mangikson usap nagpakita nga katong mga bato nga kung asa mangikson nila gikuha nagarepresentar man kato sa kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo. Kini mga igsoon, kung imong lang taon, kini na puno og tubig. Pero kung imong balikan og lang taon nimo, sa diha nga naa pa sila sa Deuteronomy, wala pa sila katabo. Ang maong suba mga igsoon, mao'y nagprotektar kanila. Ang maong suba mga igsoon, ang nahimong babak para dili sila maatake sa mga taga-Jericho. Dili sila maatake. In fact, gani dapat na sila maatake kay nga naman Sister Regine. Ilan na kung naibalan na doon ay espiya nga nisulod sila. Kato na mga panahon, dapat ilan na itong girahon. Hilaptan minimo. Abi ni Mang Jericho, dili makapangyarihan. Grabe, isa sa makapangyarihan nga city ang Jericho. Nga dili mo basta-basta masulod. Kung ganing ilan sila sa wall of Jericho. Kay taas kayo nito. Kapan mga eksod. Sutiyan tamo, ang Jericho dili basta-basta ning masulod. Kung tao lang ang mawin mo atake sa ila, dili. Dili kaya. May daron may banal na. Apan mga eksod usab. Ang maong tubig sa suba, mao'y nag-abri para sila makasulod
sa lupang pangako. Ang tubig nagatipot larawan sa pulong sa Ginoo. Ang tubig mao ang Holy Spirit mga igsoon nga hulagway, mga igsoon sa diha, mga igsoon nga kita, mga igsoon wala pa ta mga igsoon makasabot sa pulong sa Ginoo apan ang pulong sa Ginoo nahimo natong armor of God. Nagprotektar sa tuwa mga igsoon. O pinaagi sa tubig mga igsoon sa pagbautismo sa pangalan sa atong Ginoong Jesucristo mga igsoon. Wala na bulag ang tubig o ang bato. Wala na bulag ang tubig o atong Ginoong Jesucristo sa paraan sa ritual sa pagbautismo. Nakita na ito ang maong bautismo. Nanita mo sa River Jordan. Sa ila mga igsoon sa tuwa the same spiritual ato. Pinaagi sa tubig makasulog kita sa gingharian sa langit sa Dios. Mauna ang nagprotektar ka nato ug maupod na ang magdala sa tuwa proseso pagabot sa panahon makita ug makusulog kita sa gingharian sa Dios. Nagingon ang atong Ginoong Jesucristo, kung ikaw nakakita ka nako, nakakita ko sa kasamahan. Karon mga igsoon, kung di pa yun makita ang Dios, aba pag-ampo ko mga igsoon, kaya kinahanglan yung mulod sa tulang sa Diyos. Mga igsoon, dili lang sa kutob, dili na kaya sa oras. Ang bato mga igsoon, dili lamang ang Diyos. Kita usap. Kita, aduna kita'y dapat pasanon sa kanunay. Kung sa gingon sa Matthew 11, kung ito ang Bible study, masawag lang ito. Last lang. Sino kayo nung naman ito, Sister Regine? Matthew chapter 11 verse, mga ano kayo, last part na to, mga 26. 26, Sister Shine. Itong na yung mga Kapernaum. Atong pasanon ang bato. Kaning bato mga igsoon, mauni ang pulong sa Diyos. Pasanon na ito ni. Kaya nagingon ang Matthew, sige daw Sister Shine. O Ama, pinupuri kita dahil iyon ang kalooban mo. O niyang minute service. Tuloy. Pagkatapos sinabi niya sa mga tao, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat na bagay walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. Diba? At walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. At isa ba? Ang anak lang ba? At mga taong nais ng anak na makakilala sa anak. It's nais ng anak. Si Jesucristo mga igsoon paghatag sa imuha. Para maapre ang imong eye of understanding, which is ang pulong sa Diyos. Pag nasabtan mo ang pulong sa Diyos, nasabtan mo ang pulong sa itong Ginoong Jesucristo, mailhan mo kinsa naman. In what way? Sa iyabang physical appearance? Ay, itong mga man, hamis na kayong naon, na yung sabay, wala yung nana. Isoy na kayo, dili niya na mo isoy. Ang makita nimo sa amahan, kabanalan, pagkamatarong, pagkabalaan, mauna image and likeness Of God. Sige, Andre, pwede, lumapit kayo sa akin, kayong lahat, na nahihirapan at nabibigyan taan sa inyo pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Diliingon nga ang pulong sa Ginoo. Waso na kong pulong sa Ginoo. O para bugati. Ang imong mga suliranin, kabugaton, kasakit, kana. Naay kauban yung pasanin na itong Ginoong Jesucristo. Iya ka nagpaon kanimo kasi pulis sa imo nga dapat mo pasanin. Sundin niyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin. Mao ni dapat ang ato pasano. Dahil mabait ako at mababang loob. Dali ra maluluyon ako ang Diyos. Makakapagpahinga kayo. Dahil madaling sundin ang aking mga utos. At magaan ang aking mga ipinapagawa.
Man, Mana. glory to God. Mga isod, bugat ba ang pagsunod sa pulong sa Diyos? Bugat. Wala ni binitingon. Glory to God. Salamat, pinabugatan mo mga isod. Bugat ko. Masaan na. Kaya dilit-dalit ang pagsunod sa pulong sa Diyos. Kung pinubugat-bugat yung tingon. Kaya nga naman, ang imong sarili imong kalaban. Pero kung imuan ng itubyan, ang imong kaugalingon sa Diyos, magiging magaling. Malakpakan ang Diyos ng Diyos. Ang tanang ng himaya, kung nabalik ka sa tuwang mo Diyos, kung ginagi ang mga musicians, nga saka na daan, nga pupita, Diyos kalabing balaan sa tanan Diyos ng magagagawa, maman, salamat din yung matahong, nga kautuhon, impiyatan ka na mo, Lord, imo kami gipuno sa imong pulong, Lord. Pahinumdum, amahan. Lord, usa kini nga mga pulong nga sakit pa minaon. Apan amahan, Lord, puno sa kinabuhing dayon, Lord, yan. Itugot naman nga mahimo kaning panalangin naman sa kasing-kasing, sa kinabuhi, sa imuhang makanakan, Lord, nga kining mga masakit nga mga pulong, amahan, Lord, yan. Maghatag kini kagawasan sa matag usa kanamo, nga makamata kami, amahan. Makita namo mo magkagalingon naman. Lord, Amahan, ihatag ka ng Lord God. Lord, ang comfort and assurance sa iyong pulong, Lord. Kaya ikaw lamang ang Diyos. Nga maluluyon, matawag, malaan sa mga tubang, Lord. Ang tanang dugong himaya, alang lamang. Kaning maman, tinitanan, Lord, ang paghaming pagpasalamat ng binisangat niya sa matamis at mga pangyari at pangalan. Sa aming Ginoong Kristo. Amen. Glory to God. Walang pangalan.